Naging usap-usapan naman ang naging panayam kay Norman Powell ng Miami Heat sa isang podcast. Paano ba naman sinabi kay Powell na gumagawa raw ito ng ingay kapag narinig niya ang pangalan ng player kung mas magaling ba ito kaysa sa kanya? Isa-isa ngang binanggit ang ilang pangalan tulad ni Donte DiVincenzo, Jordan Poole, Derrick White, Josh Hart, Bradley Beal at pati na rin si Austin Reeves na ikinataas ng kilay ng maraming Lakers fans. Ayon kay Powell, magagaling naman daw ang lahat ng nabanggit pero pakiramdam niya ay mayroon siyang kaunting bahagi ng lahat ng aspeto ng kanilang laro. Gayunpaman, tandaan na nasa prime na si Norman Powell sa edad na 32 sa ngayon, habang si Austin Reeves ay papasok pa lamang sa kanyang prime sa edad na 27. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Norman Powell? Make a noise when you hear a player that's better than you. Donte DiVincenzo, Jordan Poole, Austin Reeves, Derrick White, Josh Hart, Bradley Beal, and Kawhi Leonard. Yeah. Samantala, muntik nang mapahamak ang Los Angeles Lakers matapos makaranas ng injury scare si LeBron James sa kanilang panalo kontra Utah Jazz. Sa gitna ng laban, bumagsak si LeBron matapos mabangga at tamaan sa loob ng tuhod. Kitang-kita ang pag-aalala sa Lakers bench habang hawak niya ang kanyang tuhod at nanatili muna sa sahig. Pero makalipas ang ilang sandali, tumayo rin si LeBron at nagpatuloy sa laro. Isang malaking ginhawa para sa buong Los Angeles. Matapos ang laban, inamin ni LeBron na ramdam niya ang matinding sakit sa tuhod at sinabi niyang nakaiwas sila sa mas malalang injury. Ayon sa kanya, ang tama ay sa parehong tuhod na naging problema niya noong nakaraang season, kaya't mas lalong nakakatakot ang nangyari. Ang insidente ay nangyari nang subukan ni Walter Clayton Jr. na mag-steal at aksidenteng tumama sa loob ng tuhod ni LeBron. Agad itong nagdulot ng kaba, lalo na't kilala si LeBron na may history ng knee at lower body injuries sa mga nagdaang taon. Sa kabila ng sakit, tinapos pa rin ni LeBron ang laro na may 28 puntos, 7 rebounds at 10 assists at siya pa rin ang kumontrol sa laro sa closing minutes. Ipinakita niya ang leadership at composure na matagal nang inaasahan sa kanya, lalo na sa mga dikit na sandali ng laban. Mas lalong lumaki ang concern dahil nitong season ay naging limitado ang laro ni LeBron. Na-miss niya ang unang 14 na games dahil sa sciatica injury at hindi rin nakalaro kontra Boston Celtics dahil sa arthritis sa kanyang paa. Kaya kung naging malala ang tama sa tuhod, posibleng mas humaba pa ang kanyang pagkawala. Dagdag pa rito, ang tuhod na tinamaan ay siya ring nagbigay problema sa kanya noong nakaraang playoffs, isang injury na nakaapekto sa kanyang galaw at umabot pa hanggang off-season. Kaya't anumang contact sa bahaging iyon ay automatikong red alert para sa Lakers medical staff. Sa edad na 40 taong gulang, mas maingat na ngayon ang Lakers sa paghawak kay LeBron. Alam ng koponan na anumang injury ay maaaring magbago ng takbo ng kanilang buong season. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito hindi na uwi sa mas masamang balita. Sa kasalukuyan, nasa ikatlong pwesto ang Lakers sa Western Conference at patuloy na umaasa sa presensya at pamumuno ni LeBron, lalo na sa mga gabing wala ang ibang key players tulad ni Austin Reeves. Sa ngayon, makakahinga muna ng maluwag ang Lakers. Pero malinaw ang mensahe ng gabing ito, manipis ang margin ng kanilang season at nakasalalay pa rin ang lahat sa kalusugan ni LeBron James. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang bawasan na ng Lakers ang minutes ni LeBron para maiwasan ang ganitong mga injury scare o kailangan pa rin nila siya sa ganitong antas para manatiling contender? Samantala, hindi talaga nagkamali ang Los Angeles Lakers sa pagpili kay Herb Jones bilang isa sa kanilang tina-target sa trade market. Paano ba naman, bukod sa pagiging open at disiplinado sa loob ng court, kilala si Jones bilang isang elite defender sa NBA, isang eksaktong katangian na matagal nang hinahanap ng Lakers. Katunayan, sa naging laban ng New Orleans Pelicans kontra Houston Rockets, muling pinatunayan ni Herb Jones ang kanyang halaga matapos gumawa ng 18 puntos at mas lalo pang umingay ang kanyang pangalan dahil sa naitalang 8 steals. Isang uri ng performance na bihirang makita sa NBA at kadalasang nagagawa lamang ng mga high-level defensive specialists. Kung iisipin, sakto sa pangangailangan ng Lakers ang ganitong klaseng player. Sa presensya ni Luka Doncic na kilala sa kanyang offensive brilliance ngunit hindi depensa ang pangunahing lakas, malaking ginhawa para sa koponan ang pagkakaroon ng isang Herb Jones na kayang sumalo sa pinakamahirap na defensive assignments gabi-gabi. Bukod pa rito, nagbibigay ito ng balanse sa lineup ng Lakers, lalo na sa mga laban na dikit at depensa ang nagiging susi sa panalo. Sa kabuuan, malinaw na kung sakaling matuloy ang pagkuha ng Lakers kay Herb Jones, hindi lang ito simpleng trade move kundi isang strategic na hakbang para patibayin ang depensa at suportahan ang kanilang mga superstar sa mas mabibigat na laban. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba si Herb Jones na ang kulang na piraso para mas tumatag ang depensa ng Lakers? Attached at the hip, so don't, stop your rear view challenge and then don't stop after that. Keep going, finish the play.